In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Shalom, Alhem. Magandang umaga sa ating lahat sa mampanig ng buong mundo. Mga nakikinig at nanonood ngayon, atin naman pakinggan ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Glory to you, Lord Jesus Christ. Noong mga araw na iyon, muling nagkatipon ang mga tao. Naubos na nila ang kanilang pagkain. Kaya tinawag ni Jesus ang kanyang mga alagad. At sinabi sa kanila, "Nahahabag ako sa mga taong ito, sapagkat 3 araw na ngayong kasama ko sila, at wala na silang makain. Kung pauuwiin ko ng gutom, mahihilo sila sa daan. Galing pa naman sa malayo ang ilan sa kanila. Saan po tayo kukuha ng tinapay dito sa ilang para magkasya sa ganito karaming tao?" Tugon ng mga alagad, "Ilan ang tinapay ninyo riyan?" Tanong ni Jesus. "7 po," sagot nila. Ang mga tao'y pinaupo ni Jesus sa lupa. Kinuha niya ang 7 tinapay at nagpasalamat sa Diyos. Pinagpira-piraso niya ang mga iyon at ibinigay sa mga alagad upang ipamahagi sa mga tao. Gayon nga ang ginawa ng mga alagad. Mayroon din silang ilang maliliit na isda. Muli siyang nagpasalamat sa Diyos at iniutos niyang ibigay din iyon sa mga tao. Kumain ang lahat at nabusog. At nang tipunin nila ang mga pira-pirasong tinapay, na lumabis nakapuno sila ng 7 bakol na malalaki, at may 4,000 ang kumain. Pinayaon ni Jesus ang mga tao. Saka siya sumakay sa bangka at nagtungo sa lupain ng Dalmanuta. Ang mabuting balita ng Panginoon. Praise to you, Lord Jesus Christ. Ang paggunita kina San Cirilo, Munghe, at San Metodio, Obispo. Pagnilayan natin bilang mga Romano Katoliko. Sa mabuting balita, ngayon, malinaw na ipinapakita ni Jesus ang malasakit at habag. Hindi lang niya tinuturuan ang mga tao sa salita. Inaalagaan niya rin ang kanilang pisikal na pangangailangan. Bago pa magreklamo ang mga tao, alam na ni Jesus na sila'y gutom at manghihina sa daan. Iyan ang puso ng Diyos. Hindi bulag, hindi manhid, at hindi pabaya. Kapansin-pansin din na kahit 7 tinapay at ilang isda lang ang meron, ibinigay pa rin ito ng mga alagad kay Jesus at doon naganap ang himala. Ibig sabihin, hindi hinihingi ng Diyos ang marami, kundi ang taimtim at buong pusong ibinibigay kapag inialay natin ang maliit na kaya natin, oras, lakas, tiwala, at pananampalataya. Kaya niya itong paramihin para sa ikabubuti ng marami. Sa unang pagbasa, sa unang hari, makikita naman ang kabaligtaran, ang paglayo ng tao sa tunay na Diyos at ang paggawa ng sariling paraan ng pagsamba.
Paalaala ito sa atin ngayon sa gitna ng modernong panahon. Madaling palitan ang Diyos ng comfort, kapangyarihan o pansariling interes. Ngunit bilang Romano Katoliko, tinatawag tayong manatiling tapat sa Eukaristiya, sa simbahan at sa tamang aral. Halimbawa sa ating panahon, kapag may kapitbahay na may sakit o nangangailangan, huwag lang sabihing ipagdarasal kita, kundi kumilos din. Magbahagi ng pagkain, oras, o simpleng pakikinig. Kapag pagod na sa buhay at pananampalataya, huwag sumuko. Lumapit kay Jesus sapagkat siya ang nagbibigay busog sa ating katawan at kaluluwa. Ano ang tamang gawin bilang mga Romano Katoliko ngayon? Manatiling tapat sa banal na misa at mga sakramento. Magbahagi kahit kaunti. Diyos na ang bahala sa pagpaparami. Iwasan ang huwad na Diyos ng mundo at piliin ang tunay na Diyos. Maging saksi ng habag, lalo na sa may sakit at nangangailangan. Manalangin tayo. Panginoong Hesus, Ikaw ang Diyos ng habag at pagkakalinga. Ipinagkakatiwala namin sa iyo ang lahat na may karamdaman. Hinihiling namin ang agarang pagaling ni na Monsignor Ismael, Padre Arnel, Padre Ayan, Padre Lorenzo Butz, Padre Cesar, Padre Boy, Raul, Jonah, Richelle Kay, Adila, Fatima, Raymond Lawrence, Faith, at ang aking buong pamilya. Gayon din ang lahat ng nakabasa, nakikinig at nanonood nito na may karamdaman. Pagpalain mo, Panginoon, ang lahat ng kaparian. Gabayan mo ang aming mahal na Santo Papa Leo XIV, ang mga obispo, ang aming Kura Paroko Diocesan Administrador, Monsignor Claro Caluya, si Sister Sara, Jerry, Erlinda, at ang gobyerno ng Pilipinas upang laging manaig ang kabutihan at katotohanan. Inaalala rin namin ang mga pumanaw, Papa Francisco, Monsignor Irmas, Pempe Ferdinand, Pasita Dante Edwin, Obispo Jose, Padre Joseph, Jerry, Padre Raymond, at ang lahat ng aming idinasal. Pagkalooban mo sila ng walang hanggang kapayapaan sa intersesyon ng mahal na ina, Birheng Maria, iligtas mo kami. Panginoon, sa lahat ng unos, kalamidad at kapahamakan, palakasin mo ang aming pananampalataya at punuin mo kami ng pag-asa. Amen. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. God bless.